Hello, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Good morning or kung ano man yung oras mo sa kung saang sulok ka man ng mundo, anong time zone mo, pwede ring good noon, good afternoon o good evening. Or sana nasa magandang kalagayan kayo, sana malusog kayo, sana sapat yung laman ng bulsa ninyo. At sa lahat ng mga kababayan ko nandito sa Pilipinas, good morning. Wag tayong mawala ng pag-asa, kahit na hindi ganun kadali ang buhay, hindi ganun kadali maghahanap buhay. Sana maganda ang ating pangangakatawan, ang ating mga relasyon sa mga ating kapwa, sa ating pamilya. At sana magandang ating mga pananaw, pag-iisip, at higit sa lahat sana maganda ang ating spiritual na sitwasyon. Para sa lahat ng mga tao, spiritual ang pinakamahalaga sa lahat, at kailangan huwag tayo makalimot magdasal at manalig sa Panginoon. Yun ang kailangan natin araw-araw, palagi. Sama natin ang Diyos palagi sa ating mga ginagawa. Yung aking topic ngayon ay ano lang, pahabol doon sa sinasabi na yung vlog ko previously, na sabi ko nga na ang charter change o charcha or constitutional reform, ang pagbabago ng saligang batas, ay pabor yan sa lahat. Hindi yan automatic na favorable doon sa incumbent o sa kung saan nakaupo na mga politiko partido. Alam nyo po yung kung pabor man ang kahit naman ho hindi tayo magbabago ng constitution, ang automatic naman kasi talaga may advantage naman yung nakaupo na partido, kasi nga sila may hawak ng gobyerno, yung makinarya ng gobyerno ay nasa disposal nila. So hindi yan dahil binago mo yung constitution ay mas pabor sa kanila, hindi ho yun. Ang pabor sa kanila dahil nakaupo na sila ngayon, yun lang yun. So it doesn't matter kung baguhin mo yung constitution o hindi, meron na silang advantage kaagad. Ganun lang yun. Pero pagdating sa pagbabago ng saligang batas, lahat po ng mga politiko, lahat ng political parties are subject to the same rules and regulations. So pantay-pantay lang po lahat. Hindi po sasabihin doon na itong saligang batas ay specify doon na si ganitong political party or ganitong pamilya lang ang nakaupo, parang monarchy. Hindi po ganoon. Hindi po pwedeng lalagay sa saligang batas na perpetual na nakaupo yung isang partido o isang pamilya. Hindi po pwede yon. Bawal ho yun. Walang ganong saligang batas kahit saan, kahit na anong bansa. So yung mga kumukontra ho nga sa pagbabago ng constitution, or yung kumukontra sa chacha dahil nga daw automatic na pabor daw sa naka-incumbent, hindi ho tama ho yun. Hindi po yun. Neutral po ang constitution, neutral po yan. Kaya nga nabanggit ko na rin sa previous na vlog, ito ginawa nila yung masyadong restrictive nga yung 1987 constitution, specifically parang inaano nga, tailor fit yun para lang talaga maiwasan na makakabalik ang pamilya Marcos at mga cronies nila. Pero yun nga, nakaupo na ang presidente ngayon, no, yung anak naman ni President Ferdinand Marcos, yung inaayawan dati. So wala nga yan sa kung ano man yung saligang batas na nakalagay diyan. So yung mga partido na hindi nakaupo ngayon, mga oposisyon, huwag kayong mag-alala, hindi po wala hong kinalaman. In fact, gawin nyo pong opportunity yung pagbabago ng constitution para bababago yung ihip ng hangin. Kasi kung hindi nyo babaguhin ang constitution, status quo lang. Sa status quo, siyempre kayong opposition kayo, di ba? Kung baguhin ng batas, baka mas makita doon na mas pabor sa galing nyo yung bagong setup, bagong patakaran.
Kaya huwag kayong magano, kokontra kaagad diyan kasi yung pagbabago ng constitution ay you take it as a chance or an opportunity na mababago rin yung sitwasyon nyo. Kung dati kayong talo, malay mo medyo mas mag-improve yung ano nyo sa bagong rules. Pag magbabago yung patakaran, malay nyo. Okay? So maging open lang ho tayo diyan. So hanggang dito lang muna at trabaho muna ho tayo at good morning sa inyo lahat at sana or magandang araw sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po at hanggang sa ulitin.